Good morning mga bibi! I am here again. So I am going to have my breakfast. I am on break from work. So wala akong ginagawa kundi kain ng kain. And I'm going to share with you what I'm having for breakfast today. See? Sa mga sponsor ko, salamat. Ang sarap-sarap nito. Ang lutong-lutong pa. And may scrambled egg and another daing. So yan ang ating pagkain with a matching sausawan na may sili at of course, ang ating kanin. So, magkwentuhan tayo habang ako ay kumakain. Okay? Kamusta po kayo? So, ako po ay nagpunta ng Netherlands. Hindi po ako political. Ayaw ko ng politics. Pumunta po ako doon dahil sa ako ay naaawa sa mag-ama. Yun lang po ang purpose noon. So, isi-share ko sa inyo ang experience namin sa pagpunta namin doon. Hindi kami umabot sa anong tawag doon, sa kanilang in-arrange na gathering noong 23. Pero okay na lang din. Kasi doon kami pumunta sa detention center. At medyo tahimik. Pero sobrang lamig. Sobrang lamig sa Hague. Ikumpara sa ang lutong. Kumpara sa Rotterdam kung saan kami nagstay. Nagstay kami sa Rotterdam. At syempre, dahil nandoon na po kami, tinake advantage na namin yung time na mamasyal na din. So nagpunta kami sa Rotterdam. Doon kami nagstay sa isang comfortable place doon. Tapos, kinaumagahan, namasyal-masyal muna kami. Buti na lang kamo, nag-decide kami na mamasyal muna bago kami pumunta sa Hague. Dahil, si VP Sara, hapon na siya po dumating doon. Siguro mga alauna or almost 2 o'clock na. So, syempre, pumasok pa siya sa loob ng detention center at nag-spend ng time sa tatay niya. So, after that, nakipag-usap na siya sa mga tao. Napaka-down to earth ng babaeng yun. Hindi ako political. Kasi nasabi ko sa inyo, pumunta ako doon dahil nagsisimpatiya ako sa pamilya. At iniisip ko, kung sila nga ay mga nakaupo na sa pwesto, mga politician sila, nagagawa sa kanila yung ganito. Paano na lang kaya kung tayo? Paano na lang kaya kung ordinaryong Pilipino ang malagay sa ganyang sitwasyon? Diba? So, kaya ako nandoon. Naawa lang ako sa kanila. Doon ako nag-show ng support ko. Pero sa politics wala. Iiwan ko na yan sa inyo. Yung mga mahilig sa politika. Ang daming tao. Ang nakakatuwa, hindi nanghihinayang ang mga tao gumastos para pumunta doon. Can you imagine? Ang pagpunta doon, hindi na pupunta ka lang. Siyempre, gagastos ka. Magbabayad ka ng ticket mo. Ang iba nag-eroplano. At magsistay ka doon. Magsistay ka sa
mga hotel o kung ano man. Sabihin na natin sa mumurahing hotel lang sila nagstay, pero gumastos pa rin sila. Ang pagkain pa. So nagpapakita talaga sila na ng pagmamahal nila sa kay former President Duterte. Na tanggapin na natin. Hindi naman siya perfecto. Marami siyang ginawang mabuti para sa Pilipinas. Prior to his time, ang mga nababalitaan ko dito sa UK, kahit nasa bahay ka, natutulog, pinapasok ka ng mga addict, at saka basta ka nalang patayin for no reason at all, nanakawan ka. Siguro, para may pangbili sila ng kanilang drugs. Iyan ang kinakatakutan ko umuwi sa Pilipinas noon. Kasi wala kang security. Kahit kahit ikaw ay naglalakad sa kalsada, pwede kang hablutin. Ikaw uuwi ka lang para magbakasyon, tapos huhulihin ka dahil may mga, yung tinatawag nilang tanim bala daw sa airport. Ba't ka pa uuwi ng Pilipinas kung hindi ka secured? Pero, nung time ni Duterte, binago niya lahat yon. At natatakot na ang mga tao. Yun ang kailangan ng Pilipino. Ang mga Pilipino, kung walang takot, hindi magbabago. Tingnan nyo na ang economy ng Philippines nagbago nung time niya. Ngayon, ano na naman ang nangyayari? Ewan ko. Ako kasi, sabihin na natin, may choice ako. Dahil kung ayaw kong umuwi ng Pilipinas, pwede. Pero, Pilipino pa din ako. At ang pamilya ko nandiyan pa din. Kaya lang, kung hindi magsama-sama ang mga tao, walang mangyayari. Pagbigyan nyo na yung matanda. Matanda na yan eh. Ako, nag-aalaga ako ng mga matanda dito. Lahat ng gusto nila, binibigay na. Hindi yung ikukulong nyo pa siya. Pwede na may kulong dyan na lang sa Pilipinas, hindi pa nga ilalayo na pa sa pamilya. Kawawa naman. Nasaan na yung values ng mga Pilipino na wala na. Ito, nabuhos ko na lang sa kain ang aking sama ng loob. Napapadami tuloy ang kain ko. Pero ang masasabi ko lang, wala akong masasabing hindi maganda sa nakita ko kay kay VP Sara Duterte. Napaka down to earth. At hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya. Ang dami niyang iniisip, pero ang tibay niya, sobrang tibay ng taong yun. And let us continue praying for her. Kasi sa tingin ko sa kanya lahat humuhugot ng lakas ang buong pamilya niya. Hindi na niya iniisip ang sarili niyang pamilya. Ang kanyang immediate family. May pamilya din naman siya. Pero, ang iniisip niya, yung tatay niya, at yung bansa natin, ang Pilipinas. Pero, sana matapos na rin to. Ang hinihingi lang nila ay maiuwi lang si former Vice President sa Pilipinas. Yun lang yun. Sige,
Diyan nyo siya kasuhan na marami sa Pilipinas. Huwag nyo na siyang iiwan dito sa Hague kasi nakakaawa naman. Ilang taon na lang ang naiiwan niya, ang natitira niya sa mundo. Kung sino ang malinis sa inyo na mag-persecute sa kanya. Diyan, sa mga nakaupo dyan. Sige. Magsalita kayo. Lahat naman may kasalanan. Lahat naman may ginagawang mali. Hindi naman kayo perfecto. Kung ang Diyos nga nagpatawad eh. Pagbigyan nyo na yan. Yun lang. Yun lang ang hinihingi ko. Ito na. Nabusog tuloy ako. Nakakadaldal ko. Sige. I-enjoy ko na yung pagkain ko. Thank you for listening. Bye!